kailangan daw kitang pasyalan, kaya nandito ako. Lakasan mo loob mo. Habang may buhay, habang meron tol, faith, may pag-asa tayo. Ilang taong ka na? College? Graduate na kayo. Kailan po nag-umpisa itong karamdaman nyo? 4 years ago. Eh, tumubo ko na parang kutani sa leeg. Tapos hanggat lumaki po. Chemotherapy po kayo? Opo. That's good. Tutulong po ako para sa chemotherapy. Nakailang session na po kayo? Isang session pa. Ilang session daw? 8 cycles. 8 cycles. Coffee. Oh! Starbucks. Oh. Ayan daw. Favorite mo na. Oh. Thank you. Starbucks. Chicken at saka pasta. Chooks to go. Oh, yan. Chooks to go. Ayun. Masarap yan. Ilang kayo magkakapatid? 3 po. Ano ka panganay po ito? Gitna po. Bago nangyari ito lahat, anong work mo? Wala po. Kasi after ng pag-graduate ko buhay, tumubo na po yung parang kulanin na parang cancer. Anong sabi ng doktor? Anong daw dahilan? Wala naman pero pag may tumubo. Lakasan mo loob mo. Hindi po. Kayang-kaya mo yan, oh. Si Lord. Nandiyan naman support ng family mo. O, Nay, tutulungan na namin kayo sa chemotherapy. Maraming salamat. Ano pong trabaho nyo, Nay? OFW ako. Oh, OFW, bayani. Ikinararangal ko po na makaharap ang isang OFW kasi po pinahalagaan ko po yung mga OFWs natin. Kaya po na hindi ko alam yung nangyayari sa kanya dahil nandun ako sa Saudi. Nung unang nagkasakit na siya at nalaman na siya ng cancer, doon parang hindi namin matanggap ng asawa ko. Na-cardiac arrest din ng asawa ko nung nakita na niya na ganyan na yung anak niya. Ayoko nung maalala, Idol, Senator, ayoko nung, kung maaari ayoko nung mapag-usapan dahil ninervyos ako. Naawa ako kasi sila lang na magkakapatid ang nag-ano sa kanya. Wala rin ng pang-ano noon. Buti yung doktor niya sa onco, naawa rin sa kanya. Sino po nagbabayad sa mga gastusin sa ospital? Utang lang, Idol. Tulong po ako. Magkano na po yung bayarin sa ospital? Huwag na po. Gagapang ko. Nay, tutulong ako kasi OFW pa kayo, lalo pa. Kung nahiya kayo, isang staff ng AXIS, nakikipag-usap sa inyo kung ano po yung kailangan nyo, ano po yung mga pwede namin maibigay na tulong para mas mapabilis yung proseso ng paggagamot, ibibigay po namin. So, dalawa po yan. Siya po isang big fan, kayo po isang OFW, o pag pinagsama yon, o di ba? E di lulundag na ako. Di ba? Idol, Senator, ang ano lang namin sa iyo, wish lang na makita ka. Yun lang po. Opo. Bilang pasasalamat na rin po, ma'am, na kayo po OFW at siya po isang avid fan, gusto ko rin pong tumulong. Nandito na rin lang ako, lubos-lubusin ko na ang pagpunta ko rito. Ako rin, Idol, Senator, avid fan. Nung sa FM, dito ka noon. Andun ako sa bahay nila, Kuya Bobot. Doon ako tumira. Naiyak na si Edeline. Ba't ka umiyak, Edeline? Ang bait-bait mo raw, oh. Kita mo, dahil sa'yo, matutulungan ko sila. Kaya nga ako, Senator, masyado akong natutuwa dahil natutulungan niyo sila. Alam ko naman ang nangyayari sa kanila ngayon, yung kahirapan nila. Ginagapang niya yung pagkakasakit ng anak niya. Tears of joy itong. Si Edeline ay sister-in-law
ni Jocelyn, yung husband niya na now is deceased ay brother ni Jocelyn. Okay, pati si Jocelyn naiyak tuloy. Mag-iyakan na lang tayo rito. Baka may pati ako maiyak nito. O, di ba? Natutuwa talaga ako. Salamat sa Diyos. Salamat din sa inyo, Idol. Senator, maraming salamat. Siguro po kung buhay pa si Kuya Bobot, kasi ano ako kilala niya talaga ugali ko sa lahat kami na nag-boarding sa kanila. Iniingatan ako kasi sabi niya, huwag niyong galawin yan, mabait yan. Sabi niya kasi yung mga pahinante, naloloko sila noon. Pero alam ko ang ano ni Kuya Bobot. Kaya siguro kung nandito yun, maano siya. Hindi matagal na po yung ano pa ho kayo? Matagal ko na Dalaga pa kayo noon. Opo, Idol. Lagi akong nakikinig sa FM noon. Oh, ang ganda kasi what a ng small boses world. niyo. Ngayon wala na po. Matanda na mo. Paus Kaya na. sabi ko sa kanya, Idol ko yan. Doon pa sa FM. Ang ganda ng boses, sabi ko. Ma'am, salamat ha. Kita mo yung dating fan ko ngayon, napasa. Yung anak naman, ang naging fan ko sa Wanted sa radyo. Kahit sa Saudi po, yung mga kaibigan ko, sinasabi ko, kilala ko yung asawa ni ni Idol pa rin ng noon, senator. Salamat naman ma'am at hindi niyo ako kinakahiya. Noon pa yan na sinasabi sa akin na ilapit mo doon. Sabi ko, nahiya ako. Bakit naman ma'am? Ba't naman kayo mahiya? Kaya nga ako nandito sa public service para tumulong. Yun yung pakay ko na pagpasok sa public service. Nandito si Ate Edeline na nagbabaon sa amin araw-araw. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat, Ate Edeline. Ang bait. Bayani pala ito si... Nagbabaong ka pa na, ang bait mo. Siya ang nagbibigay ng pagkain namin araw-araw dito. Ganyan talaga. Bayani ito ma'am. Hindi, okay lang yun kasi naman mahal ng bilihin dito. Kung magluluto pa sila, ano ba naman yung dadaling ko araw-araw? Hindi naman masarap. Sa kabila nung tama-tama lang yung kanyang pamumuhay, gumagawa siya ng effort para makatulong sa kapwa. Dahil dyan ako'y mamano sa'yo. Diba? Ganito dapat tayong lahat. Dapat magkaroon tayo ng concern sa ating kapwa. Kung ano meron tayo, we have to share. We have to. It is our obligation for me as a human being to fellow human being. We have to help each other out. Sino-sino ba magtutulong kundi tayo. And then, of course, yung Diyos nakatingin naman, di naman natutulog at alam niya lahat ng pangyayari. With that, na-appreciate kita. So, buti na naman, meron kayong kaibigan tulad ni Edeline. Close, very close sa Idol Senator. Kasi sila Nonong at saka Eddie Boy, ako ang naglilinis nung pag kami pupunta ng palengke, bangko, ako ang tumitingin yung mga bata noon. Ngayon, yung napanood ko noon, yung pumunta kayo sa ni Eddie Boy, tuwang-tuwa ako. Ayun nag-drive si Idol ng saka si Ma'am Jocelyn. Sabi ko, Kaya nag-drive ng natutuwa ako. Oo, yung mga malalaking traktor ni Eddie Boy. Sabi ko sa asawa ko, tingnan mo yung idol namin. Sabi ko, yung yung bayaw ni Kuya Bobot, doon ako tumira noon. Sabi ko, nag-boarding ako doon. Sabi ko, kaya tuwang-tuwa ako ngayon, Senator Idol, Ma'am Jocelyn. Ngayon, natupad na yung wish ko rin na makita ko kayo. Si Ma'am Odette, matagal ko nakilala ito sa TV lang. At nakakalungkot nga lang po, ma'am, sa ganitong sitwasyon tayo nagkita. Pero okay na rin, at least mayroon ako may tulong sana sa lahat ng mga fans ko. Ayoko ng ganito na magkikita ko kayo sa ganitong sitwasyon. Sana sa maayos, sa masayang sitwasyon. Pwede kayong pumunta sa opisina ko sa RTIA, pwede kayong magpadala message, pwede kayong pumunta sa Senado. Pero anyway, salamat mama sa pagiging avid fan, follower ng Wanted sa radyo. At andito naman po ako palagi para sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako sa Senado. Kayo po ang dahilan kaya ako nandun sa Senado. Sir, Idol, nung nagkakampanya kayo, yung mga poster sa pumunta kami nagpa-check up at dumaan lang kami ng palengke. Sabi ko sa kanya, dito ka muna, may bibilihin lang ako. Ngayon may nag-abot ng mga yung poster nyo. Nakipag-agawan, pumunta sa Sabi niya, hiningan, bis buhay ko ito. Sabi niya yung poster niyo po.
Totoo? Nakatouch naman. Tapos nung nagpunta kayo ng Luna, sabi Opo. niya, ma, mag-ikot sila sila idol. Sabi niya, o sige, labas tayo. Ayun, napunta kami ng sentro, naghahanap kami. Tapos nung nasa na kami, yung palengke sana nandun na kami. Tapos biglang parating yung sasakyan niyo. Sabi niya, ayun, hindi ko nakita, sabi niya. Tapos naghagis kayo ng mga tumakbo na naman na kumuha. Sabi ko, yung katawan mo, maano ka, sabi ko. Talagang idol. Ay, salamat. O, di ba? Yan nga po sinasabi ko. Kaya po ako ninilbihan ngayon sa Senado dahil po sa inyo. Kaya ako po ay natutuwa sa inyong tiwala at ako po ay pinapitan ninyo. Kasi marami po kayong natutulungan po. At hindi ko naman po kayo bibiguin. Okay? Yung mga bilhin ng mga gamot, antibiotics, yun, cash na lang. Okay na po yan, ma'am. Solve na. Yung problema. Salamat po. Yung anak ko po na bunso na siya ang nag-alaga sa kanya nung nasa Saudi kami. Ito yung anak ko po. College ka ngayon? Yes po. Anong tinitik mong course? BS Entrepreneurship. Kumusta naman pag-aaral? Okay naman po. At ano yung pangarap mo pagka-graduate? Maging businessman po. Kung either mag-ibang bansa or businessman. Mas maganda dito na lang businessman. Opo. Ano naman business na pinabalak mo? Possible po is piggery po. Wow! Ang farming. Yes po. Piggery and cattle farming po. Naku, ngayon pa lamang sinasaluduhan kita. Ayan, di ba? Kailangan natin yung sa farming, piggery. Tapos anong isa ulit? Cattle. Cattle farming po. Eh di, dapat sa agriculture, yung kurso. Pinili ko lang po yung business and trip kasi businessman din si papa ko noon. Kaya hindi ko rin pa naisip yung sa agriculture. Baka mo maging ranchero po siya balang araw. So paano ka nakatulong sa sister mo? Kung ano po yung mga kailangan niya po, nandun lang po ako. Ganun po. Tapos kung may mga kailangan pong bilhin, nandun lang po ako. Kung may kailangan ilakan na tulong, pinupuntahan ko po. Lahat po ng needs niya po, ginagawa ko po. Pampalakas loob sa sister mo, ano message mo sa kanya? Kaya niya po yan. May tiwala naman po ako sa kanya. Alam ko malakas po yan. Yes. May tiwala din po ako yan. Ilan araw na po siya rito sa ospital? Ay, nung December 31 po kami. Nandito. December pa? 1 week po sa ICU, ayaw palabasin pero ayaw na niya doon. Mas gusto ko sa sarili kong kasi. Okay dito. Tagal na rin siya sa ospital. Opo. Kailangan talaga maikumpleto po yung chemotherapy. Mapagaling. Ngayon po, mamayang hapon. Bakit lalabas ba't pipilitin? Sinabi naman, Senator, na noon Wednesday pa sana. Kaso, inano ko pa na wala pa yung ibang bills, pambayad. Teka muna, anong sabi ng doktor? Ang doktor ba nagsabi lalabas na o kailan po nagpupumilit na ilabas siya? Okay naman na daw, Senator. Sa bahay na lang siya magpapagaling, gano'n. Opo. Tapos, yung bills na lang sa ospital. Opo, nilalakad itong anak ko, Senator. Magkano po yung hospital bill? 200. Sige po, sasagutin po namin yun. I-cash na lang natin. May lalabas ka na tomorrow. Okay? So, solve na na eh. Maraming salamat po, Senator Idol. Ma'am Jocelyn, maraming salamat. Sige po, inumin mga Yung Starbucks daw po na. Ay, oo. Kasi sinabi niya kasi, Senator Idol, na paglabas ko, bilhin na tayo ng Starbucks, kahit yung maliit lang. Sabi niya. Pwede ba siya uminom ngayon? Baka hindi, pagkawan. Pag wala na yung lamig niya, Baka magpaalam kayo sa doktor. sinabi niya yung maliit lang. Baka bawal. Wag. Paalam. Paalam kayo sa doktor. Nagparsyal na po kami noon. Yung bill dito po. May balance na lang. Opo, yun lang. Kung ang magkaring balance, yun lang po sasagutin namin. Tapos sa chemotherapy, kami rin po sasagot. Attending physician niya. Isa lang, Idol, Senator. Ano favorite na prutas mo? Orange. Orange. May orange ba tayo dyan? Ako pag walang orange ulit, pauwiin kita ng Maynila agad-agad. Meron. Buti na lang ulit. Kung hindi, pauwiin kita sa Maynila, naglalakad. Hindi, joke. Sige, Nay. Dahan-dahan na muna kami. Kung ano po yung kailangan pa, andyan naman si Kay.
Saka si JR. Opo. Okay? So, okay ka na. Walang anuman. Palakas ka, lakasan mo loob mo at andun na si Lord, oh. Malakas yan, Senator, kasi sinabi mo na doktor mo, parang sugal na yung buhay na ano, nung nag-chemo. 50-50. Nung nasa Saudi ako, nagno-nobena ako, alas 12 doon, alas 12 sa Pilipinas, dalawa ang ano ko na nobena, hindi lang. Tama po yan, tuloy-tuloy yung dasal. Pag may time, magsimba. Wala naman po imposible sa prayers, ano? Meron pa rin po tinatawag na miracle, ano? Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka. Good afternoon, Sir Rafi and Ma'am Jocelyn. Nag-uwi na po ako ng bahay at nag-chemo po ako kahapon. Salamat po sa lahat ng tulong nyo. Ingat po and God bless. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagawa.